Lactopapi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalimod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitim na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi na ka. Ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 9:06 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan, maing adlaw, kumusta? Welcome sa atong Tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Inyo ning makita og mapaminaw pinagi sa live stream sa Facebook Bantay Radio Cebu ug ingon man madungog pud ni sa DYAJ FM radio station nga nanukad sa pagsibya sa Sambuan usa ka lungsod sa habagatang tumoy sa lalawigan sa Sugbo. Og mao ni mga higala katong karon pa makataghap sa pagpaminaw o pagtan-aw nining aton tulumanon usa ni ka radio magazine program nga kuan kanang naglangkob sa mga labas nga balita, mga komentaryo og uban pa nga mga kabahin sa ato nga tulumanon mga kabantay. So palihog uban niko nining usa ka oras nga programa dinhi sa Bantay Radio Cebu. Doon na tay update, doon na tay bag-ong balita. Mahitungod ni adtong school shooting nga nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte ni adtong buwan sa Hunyo. Murag June 22 to
nga nahitabo sa ato pa kapina og pila June, July, August kapinag duha ka buwan sugad to nahitabo ang maong school shooting nga mikalas og tulo ka mga kinabuhi sa mga batanong estudyante dito sa naasoy nga National High School sa Tacloban, Leyte. Nya dunay duha ka mga batanon sad nga maoy responsable sa pagpamusil nga karon ana sa custody sa mga otoridad kay nag-edad man to sila 14 ug 15 kadtong 15 anyos lain ang iyang gipadulngan adto kay do na may balaod bahin sa 15 pataas unya kanang below 15 years old kadtong 14 mao to'y gipasanginlan nga nagdaa sa armas nga mas daghan og bala unya daghan nga gipabuto kay ang armas adtong 15 anyos kuan man kanang 38 caliber revolver nya ambot lang og hitsas batos bala so jutay ra iyang napabuto apan kadtong 14 anyos mo to'y nagdaa sa 9mm nga handgun usan ni ka semi-automatic nga pistola mga higala unya daghag bala ang 9mm mo to'y naa ni siya ron sa custody sa Department of Social Welfare and Development. Ayaw mo pagtuo nga scot-free o buhi-buhian lang abi kay minor, dili siya prisuhon, dili siya itipon sa prisuhan sa mga dagko nag-edad apan ipailawom siya rehabilitation sa DSWD. So dunay lugar nga adto siya dito tanggunga. Apan ang update mga higala, mga kabantay mao nga ang Department of Justice mupasaka og kasong kriminal criminal negligence ni adtong iyaan sa 14 anyos nga mo'y nakapusil kay ngano nga nagdanghag lang siya sa paghupot o pagtago sa iyang armas nga maoy nagamit siyang pag-umangkon nga minor de edad unya maoy usa sa gigamit sa maong nga school shooting. Usa ka policewoman nga abogada sad nahimo siyang abogada gani ang naasoy nga iyaan dili na lang ako balikon ang iyangan anyway wa pa man sad siya ma-found guilty basta kay criminal negligence ang ipasaka nga kaso bato kaniya unya sa administrative aspect sa iyahang pagkapuliswoman ambot unsa nay update disiplina na ba siya sa Philippine National Police o gitaktak na bagid siya sa serbisyo kana mo'y dili pa ko kasiguro. Pero sigurado ko nga doon na disciplinary action nga ipahamtang ngadto niya. Apan kini dili ni sa administrative aspect, diri ni sa criminal aspect. Gihinganlan ni nila criminal negligence o kriminal nga pagdanghag sa iyahang pusil. Kaya ang iyang pusil may nagamit sa maong school shooting. Si Justice Secretary Frederick Vida miingon nga ang Tacloban City Prosecutor's Office, mao ni ang Fiskalya dito sa Tacloban, Leyte, nakakitag probable cause na sa ato pa prima facie evidence nga mahimong kapasakaan og sumbong ang maong iyaan sa criminal negligence. Ako ning gihisgutan dinhi silbing leksyon sad sa uban nga dunay pusil tingali do na sila'y pusil nga lisensyado hitsa sa ILTOP kanang license to own and possess firearms mo na ILTOP naa sila'y lisensya ni anak katong mga nagkupot rog pusil nga way lisensya kung naminaw man mo nining atong programa isurrender na ninyo daan kay bisag unsa pa inyong katarungan illegal gina nga naamoy pusil o niya wa moy lisensya ni anang pagpanag-iya og pagkupot ni anang mao nga hinigiban. Apan kadtong mga lisensyado dili sad to mahimong mo kumpiyansa lang taguin ninyo maayo ang inyong mga pusil lisensyado man mo otorisado man mo under the law nga naay pusil pero ayaw na ninyong ipasaya-saya ngadto sa mga batan-on
mga batanon ba ninyong mga anak, pag-umangkon, o igunsa ba na ninyo, tipon sa inyong Pinoyanan, ayaw sayon na nga doon na sila'y access sa maong mga pusil, kay wata kibaw kung sa'y hunahuna nining maong mga batanon karon. Ang maong hitabo, sama sa giingon na nako kaganiha, perpetrated by a 14-year-old student and a 15-year-old student. Mga minor de edad pa yun. Mga minor de edad sad ang ilahang mga napatay atol sa maong school shooting sa San Jose National High School. Og daghanta nga nakurat, nasubo, tungod kay pareha sa akong komentaryuhan na dinhi makadaghan, kana manggudon eskwelahan, murag ikaduhanan atong Pinoyanan sa atong mga bata. Murag kampante ang atong hunahuna, ang atong dughan nga tuwa man sa eskwelahan akong anak, akong pagumangkon, akong apo, tuwa man sa eskwelahan, so luwas na to siya, wa siya magsuroy-suroy, wa siya mag-standby, tuwa sa eskwelahan, gustong makakaton, og para ni sa maayo niyang kaugmaon apan niining panahon na murag duna tay problema sa atong mga estudyante o sa atong mga school campuses. Ang seguridad. Kuyaw na ang atong mga school campuses. Nya akong lakbitan sa pagbalita sa ninyo mga higala nga gi-postpone una. Dili kay barangay election ray gi-postpone una tong nakatakda na unta nga kana bitaw nga murag practice, murag drill ba, drill alang sa mga estudyante o mga eskwelahan. I understand mo apply ni sa tanang mga eskwelahan, both public and private schools nationwide, kay mando man ni sa Department of Education nga kung dunay earthquake drill, praktison ang mga tao kung unsay buhaton kung pananglit dunay linog, mo na earthquake drill, duna na say active attack drill. Kana mga school shooting, unsa pa, pananglitan dunay mga terrorist activities, imba ko lang, nga manghitabo, diha sa atong mga eskwelahan, andamon ang mga bata, mga tinunan, ingon man ang mga magtutudlo og tanan nga naa sa eskwelahan, unsay maayong buhaton aron makalikay sila sa ingon niining mga peligro. Og imbes niining katapusang semana sa Agosto nga ipahigayon ang maong school shooting drill or active threat drill diha sa atong mga school campuses, niingon si DepEd Secretary Sani Angara nga unya na ni mahitabo sa unang semana sa Setyembre. So dili naman dugay, no? Maay manggunang ma-practice sa tinuod, dili sa ni mahimog kausa lang, no? Kinahanglang subli-subli pirmihon because constant practice makes perfect. Dili sila matarantar. Pananglitan dunay school shooting, simbako. Unsa may ilang buhaton, pataka lang sila dagan, muhupo, mupalayo, nya asa man sila dagan. Kung matarantar ang tao, posibleng adto na hinuon siya madasmag sa shooter. Kay wa man, nahadlok naman siya. Wa naman siya makahunahunag tarong. Kining maong mga drill, mga kabantay, mao ni mag-enable sa atong mga estudyante o sa mga maestra kung unsaon to keep themselves safe during actual nga mga threat o hulga sa ilang kinabuhi diha sa mga school campuses. So mao na mga higala ang akong pasiunang ibalita kaninyo dinhi sa atong tulumanon Newsline. Mao ni ang atong Wednesday episode sa atong programa Agosto 26 na tuig 2026. Mupadayon ang atong programa human ining mga pahinomdom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan,
Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ang pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Puffy Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Puffy Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abtik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok, barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura,
pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapaspas sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanong tungod kay naigo kinis ug sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica non-toxic fungicide and bactericide. Ang Antica non-toxic fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana. Makatabang pa jud ni og pagpahimsog sa inyong mga tanom. Ang Antica non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit. Sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica non-toxic fungicide and bactericide. Ako dai si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang Antica. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica non-toxic fungicide and bactericide. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Newsline. 27 minutos na lapas sa alas 9 sa buntag. Dini sa atong tulumanon Newsline sa Bantay Radio, Cebu. Upan gihapon ining inyong alagad, inyong higala sa kahanginan, June Carillo. Inigtapos na ining buwan sa Agosto, naghinapos naman naman sa katapusan nga simana sa August 2026. Inigtapos na ining buwan na eksaktamente 6 na kabuan sukad nga dunay gubat dito sa Middle East. Kay ang pag-atake sa Amerika, joint attack sa Amerika ug ingon man sa Israel ngadto sa Iran, nahitabo man ni in February 28, 2026. Sa ato pa, sugod tagihap sa March, April, May, June, July, August. 6 kabuan.
unom ka buwan na nga doon ay problema sa Middle East. Layo rato sa ato din sa Pilipinas, layo rato sa uban nga mga nasod sa Southeast Asia, pero apektado ang tanan. Global effect. Nining gubat tali sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Kung kainomduman sa pag-atake sa Amerika o Israel dito sa Iran, kalit nga pag-atake, why sundawng gigamit kung dili puro mga fighter planes. Ang gigamit, gibombahan ang nagkalain-laing mga lugar sa Iran nga niresulta to sa kamatayon sa ilang ayatollah, ang ilahang supreme leader sa Iran. Unya namatay sad ang perting daghanang mga opisyal sa militar dito sa Iran. Og naparalisar sa Amerika o sa Israel ang mga air defenses sa Iran, mo hinungdan nga freely makapalupad-lupad na sila mga eroplano ibabaw sa Iran. Murag nalupig yung Iran, no? Nalupig. Namatyan sa ilahang supreme leader, namatyan pagyugdaghan nga mga opisyal sa militar. Apan hingpit ba nga napukan ng Iran? Wa. Tungod kay ang mga nahibilin nga mga sundao, capable pa man gihapon nga mubaws diri sa Amerika. Capable paghihapon sila nga mupalupad og mga missile og ingon man mga drones dili hinoon dito sa United States of America, sa Utah dito sa USA, kundili sa ilang mga silingang nasod diin dunay mga US bases, dunay sa mga sundao ang Amerika pananglitan sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa United Arab Emirates o sa Dubai, ug uban pa nga mga nasod sa Middle East. So mao na ang sitwasyon dito. Ug unya ang apektado gyud kaayo ang nakaingon nga dunay negative or adverse impact sa nakalain-laing kanasuran, especially sa Southeast Asia ug labi na gyud sa Pilipinas. Mao ang pagsira ni anang sigpit or narrow nga portion sa dagat nga gitawag og Strait of Hormuz. Kanang Strait of Hormuz mo na agianan sa mga barko nga nagkarga og gasolina, crudo ug uban pa nga mga petroleum products. Kay kita sa Pilipinas wa man tay do na tay jutay lang kaayo. Mga 3% or less sa atong panginahanglan sa gasolina, crudo ug uban pa nga mga petroleum products. Ang atog yung gikinahanglan kayo, no, crudo. Kay maunay nag-fuel sa atong mga dikarga. Ang mga truck dikarga, maunay gikargahan sa nagkalain-lain nga mga consumer goods. Mauna nga ang impact niini kanato mao ang pagmahal sa presyo. Unang ni mahal presyo sa gasolina o diesel fuel, unya duna ni negative o duna ni domino effect sa tanan nga mga palitunon ug mga basic services. Sa ato pa ni mahal ang presyo sa mga commodity kanang atong gigamit kada adlaw, ni mahal sad ang mga serbisyo sama pananglitan sa serbisyo sa transportasyon, sa kuryente, sa tubig ug uban pa nga gikinahanglan kay nato. So, mao na mga higala nga nakapangutan ako sa akong kaugalingon, giunsa man kaha nato sa pagsugakod, giunsa nato sa pagsustener sa daotang epekto sa ekonomiya nga kita, wa man sad mo usbaw ang ato ang sweldo sa mga nanrabaho, wa sad mo umento ang ginansya sa mga negosyante, sa kasagaran nga mga small and medium scale businessmen. So, mao na nga nadanisad akong pagtagad nining usa ka artikulo nga gipublikar sa Hinrich Foundation. Kining Hinrich Foundation usa ni ka foundation mga kabantay nga nag-atiman o nag-obserbar sa global trade. Kining negosyo sa tibuok kalibutan. Negosyo sa nagkalain-lain nga mga sektor sa katilingban. Ang ilahang
gipublikar nga akong paambitan, akong i-share ninyo din sa itong programa, morning ilang artikulo nga giuluhan og the impact of the Hormuz Impasse on Asia. Unsa kunoy epekto sa pagsira sa Strait of Hormuz sa mga naso dinhi sa Asia, apil na ang Pilipinas. A case study on the Philippines. Ako ning basahon o akong paningkamutan pag diretsog hubad sa kay in English man hubaron ako sa atong pinulungang Cebuano. Matud pa, ang Strait of Hormuz o ang krisis gumikan ining pagkasira mo'y nakaingon sa lukop kalibutan nga epekto, dili maing epekto alang sa ekonomiya. Ang Southeast Asia, usa sa nagrabihan, unya dinhi sa East Asian region, Pilipinas, grabe gyud kaayo. Wa nailaing nasod dinhi sa rehiyon nga mas nagsalig pa sa mga produkto sa petroleum gikan sa Middle East kundili ang Pilipinas. Kita gyud labing nagsalig. Emergency sourcing prevented shortages. Kanang lain-laing mga diskarte, lain-laing mga maniobra o gunsaon nga dili yung kaayo tama masintro sa pagkaigo nining maong krisis apan sa gihapon, grabe ang epekto nini nato. Kaninyo nga nagtan-aw ron o naminaw nining atong tulumanon, giunsa maka ninyo pagsugakod. Karong taon-taon doon ako'y mga tips. Doon ako'y mga pamaagi o gunsaon nga dili kaayo ta mura bitaw dili kay ta madipalita or dili kaayo grabe ang negative impact niining maong krisis sa ekonomiya nga muunom na kabuan inigtapos niining buwan na. Malalim mo ng unom kabuan, 6 months, ibutang lang mo 30 days in 1 month, 6 times 30, that's about 180 or almost 200 days nga pagsagubang na to. Unsa may example, pananglitan, ako sa nang hunungan ang artikulo sa Heinrich Foundation. Pananglitan, unsa may mo translate ni ini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kaniadto sa wa pa ang gubat sa Iran, nahinomdom ko nga magpatubil tag gasolina ang presyo adto tag 58 o 60 pesos ang matag litro. Maumaorasan na sa diesel fuel o krudo. Apan sa dihang ni ulbo ang gubat, niabot ni usa ka gatos o kapins gatos ato pa ditubo og 40 kapin, 40 pesos. Diha gani higayon nga ang diesel fuel tag 120, 130 ang matag litro. So mo na nga sulbong sad ang domino effect sa maong pagsaka sa presyo sa diesel. Kaniadto ang usa ka buok itlog. Kanang itlog sa manok ba? Table egg. Tag 8, 9 ug 10. Ang 8 gagmay-gagmay, 9 medium unya dagko tag 10 pesos. Apan karon nahibaw mo pila ng itlog. 13, 14, 15 ang matag. Usa ka itlog lang na. So, dako kaayo ang aumento sa presyo sa itlog lang, unsa pa ka sa karne, uban nga mga groceries, mga grocery products, kanang mga linatang pagkaon, uguban pa. So, giunsa man nato pagsustener, giunsa man nato pagsugakod, resilient man ang mga Pilipinon, kanang usas atong kinaiya, kanang dili bitaw ta mapukling dayon, kanang bisan pag nagkalisod-lisod mo sugakod kita, pero giunsa man nato nga wa man mo umento ang atong kinitaan matag adlaw. Wa mo umento ang ganansya sa mga nagnegosyo ginagmay lang. Unya, mahal na kaayo ang mga palitunon. Ni saka pag-ayo ang presyo sa kuryente. Gagamit ang kuryente kada adlaw. Ni saka ang presyo, ang atong bayranan sa tubig, sa communication. Unya, mahal ang mga palitunon. Basic commodities lang ni mahal.
giunsa na to pagsugakod. Doon na mo'y inyuhang mga personal experiences o giunsa taon ninyo diha. Kay ako nabalaka baya. Ako mismo. Igo ko anak. Dili ba ito sapian. So, unsa may mga giantos sa katawhan nga nabiktima nining grabe nga negative impact ni sa nahitabo nga kagubot dito sa Middle East. Padayon nun tani mga higala sa paghisgot, inigbalik na ko human sa mga pahinumdum. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko lacto papi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtang na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas, mas daghan og vitamin A kaysa carrots, ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos con garlic
na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mopaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo bisan kung kita dili moadto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maong matang sa yanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney, nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Newsline. Doon na nalay 11 minutos nga nahibilin sa atong tulumanon o guna pa mag alas 10. Nagisgot ta may tungod sa negative impact sa ekonomiya nato. Kabuti pasabot nag-antos ta.
kita sa Pilipinas. Nagantos ta sama sa katawhan sa ubang nasod sa kalibutan ining pagtaas sa presyo sa nagunang mga palitonon o mga services gumikan kay naigubat lagi dito sa Middle East. Ato ning isgutan ron. Giunsa nato sa paglahutay sa epekto sa gubat nga adverse man kaayo ni, negative man kaayo ni sa atong ekonomiya. Ang gubat sa Iran dili lang problema sa mga nasod nga nahiapil gyud sa kanang active nga panag-away, kita napagan ta. Apan ang pagkapaga nato dili sa pinatyanay kundi diri sa pagmahal sa mga palitunon. Sa ato pa og nagpingit na tadaan kani atong wa pay gubat ni samot na ron. Musaka ganing presyo sa lana, kining mga oil products, di lang presyo sa gasolina o krudo ang musaka. Saka sab ang gasto sa mga pagbiyahe, saka ang gasto sa pagda sa mga produkto gikan sa umahan, paingon ngadto sa merkado. Unsaon na to paglahutay? Una, kinahanglan na to nga mahibaw-an ang kalainan tali sa wants ug needs. Naay mga butang nga gusto na to pero mahimo gwara. Panaglitan bag-ong mga karsones, bag-ong mga sinina, bag-ong auto, bag-ong cellphone. Once man na. Pero ang needs, kana yung wa nagintay choice, ato na ginang angkonon sa mapanilitan sa bugas, sudanon, pamliti sa mga bata, tuition sa mga bata nga nag-eskwela, maunay needs. So, buti pasabot, kay lisod man ang panahon, gamay ratag kita, unya mahal ang palitunon og mga basic services, ato tingaling minus-minusan kundili hunungan lang una nato ang pag-angkon sa mga wants. Mga butang nga atong gikinahanglan, mga luxury sa atong kinabuhi. Dili pasabot nga dili na lang kita maglingaw-lingaw, di na lang ta mo enjoy sa atong kinabuhi apan ato nang minus-minusan. Kung kaniadto humok ra kay tang mupalit og bag-ong TV, gwanta lang sa tasdaan. Ang needs yun, ang ato yung basic nga panginahanglan mo'y atong hatagag unang pagtagad. Kung kaniadto sigita og order og pagkaon online, karon panahon na tingaling maglungag-lungag lang ta. Nya kutob lang sa unsay atong masudan, bahala nagdili kay lami, basta nutritious lang, doon na lay vitamin para sa atong lawas, mao nay atong buhaton. Ang gamay nga pagdaginot, matag adlaw mahimo ning dako nga tabang para sa atong matag adlaw o matag buwan ba nga panginahanglan. Ikaduha, kinahanglang likayan sa nato ang panic buying ha. Magkakwarta gani tagamay. Pananglitan duharay atong kinahanglan ayaw sagpalit og 10 o 20. Kay hoarding naman na. Murag, niguro ka sa imong kaugalingon, mahutdan niya itong stock hinoon ang para sa uban. Ato sang una-unaon, dili kay kita ray dunay katungod nga mabuhi. Ayaw pagpalit og sobra na kaayo kaysa imong gikinahanglan. Tingali, palit kag sobra jutay, igong reserba, nga hangtod makapalit na pugka. Ikatulo, paligunan nato ang atong lokal nga ekonomiya. Kining atong mga industriya din nga wa magsalig sa fuel products o mga produkto sa petroleum nga giagi dito sa Strait of Hormuz, mo na atong palambuon, pananglitan, agrikultura. Ang atong mga umahan, dili man kaayo na oil intensive ang atong mga umahan, labi pag dili mechanized ang atong panguma. Kung ginagmay lang nga pananom og mga lagutmon, pananom og mga utanon. So, anha ta diha mo focus. Kung dili na ta mamalit og mga utanon sa merkado, kay doon na natay atong kaugalingong tanom nga mga taong, kamatis, kining spinach, unsa ni, agbati, ug uban pa nga naa sa atong nataran, makatabang kayo na aron makadaginota sa cash. Ug unya pait gikan sa kung palita gikan sa lokal nga mag-uuma, nindot po na.
Kay atong suportahan ang atong isigka Pilipinon nga nagsagubang sad sa dili hamugaway kun dili pait nga kahimtang sa ekonomiya. Ang kwarta nga atong gigasto alang sa lokal nga negosyo dunay posibilidad nga magpabilin nga anhira mag-circulate sa tua. Kung mosuporta ta sa lokal nga mga producers sa pagkaon, makatabang ta paghimo og mga trabaho, makapamino sabta sa sobrarang pagsalig o reliance nato sa imported nga mga produkto. Kay kun ang naandan gid natong mga gibuhat maoy magpadayon, perting dakuha sa atong panginahanglan oy sa Pilipinas gud. Ako ning gi-research between 470,000 to 500,000 sa ato pa 470,000 ngadto sa 500,000 ka baril sa krudo atong gikinahanglan kada adlaw. Unya 98% sa atong panginahanglan di makuha diri sa ato, palit kita sa gawas. Kaniadto adto ta palit sa Iran, adto ta palit sa Saudi Arabia. Karon nangita na lang taglaing sources nga dili muagi sa Strait of Hormuz kay ang barko muagi sa Strait of Hormuz posibleng tirahan og drone, malunod. Lunod pa apil ang atong gikumpra nga mga produkto sa petroleum. Nga posible pang madisgrasya ang mga tripulante sa mga barko nga gikargahan ni ining maong mga produkto. So ingon ana kalisod ang kahimtang nato. 98% sa atong total demand sa diesel fuel o sa gasolina tuan na to kuhaan dito. Niingon ang Department of Energy, unsa may status karon? Niingon ang Department of Energy nga doon na patay reserba nga mga 2 ka buwan. Kana kung dili punan, pero sigihan man itong puno. Nag-order man tagikan sa lain nga mga tinubdan sa mapanalitan sa Russia, sa Malaysia, nipalita og oil products. Gikan ining mga nasura. Mahal-mahal gid noon. Pero sige na lang. Ug mahal, basta naa lang kay sawa na gyud. Sumuna ang atong kahimtang karon diri mga higala sa Pilipinas. Diun sa man nato pagsugakod. Ambot, lain-lain tingalitag mga experiences, pero mao ni akong giingon, resilient, masugakuron ang mga Pilipinon, magampo lang ta, nga matapos na ng kaguliyang das Middle East, muragwa na mambutay salig o musulti nas Donald Trump ka. Hapit na ni masulbad. Hapit na muhunong ning gubat o niya maabli na ng Strait of Hormuz. Pero kapila na niya isulti, kapila na po siya gisupo sa Iran. Nga wa man mi mo pasalig ana. O niya gubat, sukol man gihapon mi. Bisag lupig mi. So, mauna nga indefinite, wa patak hibaw. Ug kanus agi ni matapos, sa ako nang giingon kaganiha, muunom na ni kabuan, inigtapos sa buwan sa Agosto. Dinhi mga higala atong takupan, ato ng tapuson, ang atong tulumanon, newsline, nga kini hato diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan, pinagi sa pagtabang o sponsorship sa Lacto Puffy o sa Asil Laboratories. Ang atong mga main sponsors sa atong mga tulumanon dinhi sa Bantay Radio Cebu. Sangahan sa akong mga technical partners, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Saniboy Sanchez. Sangahan usab ni Alan Rosete dito sa DYAG-FM Sambuan, Cebu. Ako si Jun Carillo. Salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagtanaw ug pagsunod kanunay sa atong tulumanon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.